ating mga everyone. beautiful wifeys here. Happy Tuesday. That's why let's choose to be happy. Oh, di ba? Tama. Ang ganda ng sinabi mo. Actually ako, magsa-start ako ng day para maging happy yung buong day ko. I start with a cup of coffee talaga. Mga misis, umpisahan na natin na maging happy-happy ang inyong morning sa pakikibonding sa amin. Kaya wag na wag kayo maglilipad ng channel para palaging Happy Wife, Happy Life! Happy si wifey, happy si mommy, ang kids at baby, pati si hubby. Oh, happy place every day. Happy wife, happy life. Happy, happy, a happy morning to you. Sabi nila, behind every successful man is a woman. Tama, mga girls? Yes. Yes. Tama. Pero may kasabihan din na behind every person na kahanga-hanga, isang ina na nagpalaki sa kanya. Kaya naman today, kilalanin natin ang proud mommy ni Aiza Sigera na si Mommy Karing. Happy morning! Ako ang happy mother ni Aiza Sigera, si Mami Karing. Wow! Si Mommy Karing Sigera ay ang happy mommy ng dating child wonder at ngayon sikat na singer na si Aiza Sigera. Hindi mo pa ako kinikiss kanina. Ngayon mo pala ako kinis eh. Dagdag. Dagdagan mo, okay. Happy morning, mga mommies! Bibisitahin ko na ang That's My Nanay ni Aiza Sigera na si Mommy Karing. Tara! Sino yan? Si LJ po! Hi! Hello po! Hello. Musta na? Okay lang Long po. time no Thank you for having us po. Yes naman. Ilang years Okay. na po. Ay, wag na natin. Oo nga eh. Mami, pag-usapan naman natin, itong picture ni Aiza na to, yan yung time na talagang siya yung child wonder, di ba? Oo. Sobrang sikat niya nung bata. Super duper ka pa. Super duper. Yun na nga eh, super duper over. Oh, Anong feeling? Sino mag-aakala na ito isang paslit na ito Paslit. magiging gano'n? Siyempre, di ba, baby pa. Baby pa, oo. Na magiging, wonder child. Ano ang gagawin mo sa mga premyong matatanggap mo? Ano po, ilalagay ko po sa mga bulsa. Naisali ko siya sa Little Miss Philippines. Opo. Oo. Nakita ko na kahit anong ipamemorya mo sa kanya, akala ko hindi niya iniintindi yung tinuturo ko. Pero once na pinarecite mo, pinakanta mo, alam niya lahat. So, Mami, kanina naman siya nagmana? Sa palagi ko- pagkapatalino? Sa amin dalawa, syempre. Wow. Ang pait niyo ba? Akala ko sasabihin niyo sa inyo lang. Ako lang, diba? Mami, ito naman pong picture na to, may hawak siyang award. Anong award po ba? First award ba niya? Ito yung sa FAMAS Award. Yan ang una niyang award nung nakuha niya sa pagganap ng isang pelikula. 3 consecutive years. Wow, Yun. Grand Slam siya na FAMAS Award. Mami, nakita ko dito yung pagdating ng panahon. Quintuple Record Award. Ano ba ibig sabihin nun? Parang sobra-sobra daming award na naman. Madami na nga siyang award sa isang award. Madami pa. Oo, parang inano niya na eh. Binili niya na lahat ng award eh. O LJ, eto na suha. Galing kay Aiza. Dahil nagaling siya sa Davao. Tikman mo ang suha habang tayo nag-istorya. Sige, gusto ko yan. Mami, alam naman natin na si Aiza is one of the celebrities na very open about being LGBT. Yes. So, matanong ko nga, Mami, kailan ba naumpisa na napansin niyo na medyo, Napansin? na iba na siya? Late na. Gano'n Siguro ka late? sa mga high school. Parang mas maraming babae ang humahabol sa kanya. Gano'n, ligawin siya ng babae? Aligawin siya ng babae. Baliktad. Pero di naman lalaki, pero mas marami babae umaaligid. Nung time na yun? Hindi, siguro palagay ko, kaya naman gano'n dahil celebrity si Aiza. Siyempre, natudo na lahat. Pero Mami, nung bata pa siya, paano ba siya nun? Di ba sa Little Miss? Siyempre, siya nanalo. E di, siyempre, halos everyday.
may show. So, may deal na nagpa-provide ng mga dresses kay Aiza na talaga naman, ako naman tuwan-tuwa kasi yung mga frapples, yung mga laso-laso, talaga lahat ng mga bongation. Binibigay ko, tsaka pinasusunod ko kay Aiza. Ngayon, pag nagpapasin ko lang kay Aiza, kaganda naman ang cloth, hindi naman sabihin mo mga candy, di ba? Ako, gaganyan. Mami! Ganyan ang kate doon, halos lahat yata makate yung katawan pag yun. Siguro pinag-aadyari si Aiza na magsuot ng short, polo, t-shirt, ayun na, simula na yun na, puro short, t-shirt. Happy na siya nun. Hindi na Happy siya nangangate. At saka pag nag-post talagang parang gano'n-gano'n siya. Ako na siyempre, dead man naman, nanay, dead man. Opo. Pag naglalakad kami, may nadidinig na ako. Ano ba ni Mami Karina? Siyempre, meron gano'n, di ba? Opo. Na tomboy yan si Aiza, gano'n. Paano nadidinig ko yun? Pero siyempre, masakit sa loob ko. Pero, hinahayaan ko, dead man lang. Aiza, do you take Lisa to be your lawfully wedded spouse? Do you promise to love and comfort her? To honor her and keep Ito her? naman po, di ba kakasal lang ni Okay. Aiza, itong... Actually, last year. Nagpaalam po ba sa inyo? Hindi naman kahit naman nag-propose si Aiza, nagpapaalam naman yan. Okay, Oo. that's nice. Mami, napanood namin na gusto nga ni Aiza at ni Lisa. Balak nila actually na magka-baby through IVF. Po ba tama yung in vitro? Ano naman masasabi niyo about that? Hindi, kasi ganito yon. Talaga naman ang wish ko kay Aiza. Siyempre, alam ko naman ano siya, diba? Parang wala na akong pag-asa na magkaroon na apo. O kaya ngayon, ang sabi ko, Aiza, kahit isa lang, gusto ko magkaroon ng apo. So, ito na nga, yung siguro napag-usapan na rin nila ni Liza na magkakaanak din, pero hindi na kay Aiza. Kukunin lang kay Aiza yung egg, ipe-fertilize ni Liza. Okay. Yun yun. So, magkakaroon din ako ng apo. Tapos si Lisa yung magkikarry. Oo. Mami, di ba sabi niyo, okay kayo ni... Happy biyanan ka naman kay Lisa. Pero may mga bonding moments ba kayo? May mga times ba na you go out together? Ganito. Pag meron show si Aiza, Mami, meron akong show. Yun, sabay-sabay kami nung kahit yung sa partido ni Liza. Apa. Kaya magkakasama rin kami. Of course, hihingi naman ako ng happy advice sa mga magulang naman na in the same situation as you and ni Daddy. Ano ma-advise mo sa kanila? Ito, parang nito, isang plaka, no? Kasi lagi ko nila sinasabi na kahit noong pa na kahit ayaw natin natanggapin na sabihin natin gay sila or lesbian or whatever, bakit hindi natin tanggapin? Dahil hindi nila kasalanan yon, hindi rin naman natin kasalanan, basta parang nandiyan na yan eh. Kaya ngayon, ang inaano ko lang, na bigyan natin sila ng suporta, na sa panahon nga ngayon, medyo naaano na yung mga ibang tao na na-open na sila na sa ganitong mga sitwasyon. So, bigyan natin sila ng karapatan na mabuhay ng maligaya at matikman din nila kung paano ang magpakasal. Wala naman tayong isinisini niya, mapasasimbangan, nasa pagsasama yun eh. Maraming salamat po. Meron kaming flowers for you. Thank you po. Thank you sa suha at sa merienda kanina. Dali mo na yan. Salamat. Oh, diba? Oh, yan, diba ganda? Maraming sa flower. Maraming salamat sa flower. Nay, pwede niyo ba akong tulungan at gusto ko sanang maisubukan magmaneho ng ganito. Kasi idol ko kayo, galing oh. Asan po? Ito po? Ito po? Okay. Tapos po. Kasi sa totoo lang, before, hindi talaga ako Bago na ba to? Grabe. Wow. Ang bango, diba? Ang bango niya. Yan. Taray parang pinabara naman. Nakabango. Wait lang. Tabi muna abe. kayo para hindi sige, kayo ayan. mahawa ng kabanguhan nitong ubod. Pero yun ang mahirap i-fold. Sa Ito. totoo lang, di ba? Oo. Sa bahay. Kasi diba, yung Grabe mga yung stretch ng arms mo dyan complicated. diba? At saka ano kasi, yan yung garter na yan. Kaya unang gagawin natin is, ano natin, yung, ano ba tawag dito? Loob niya, ilalabas mo. Oo. Yung corners. Babaliktarin mo, Importante, okay. nandiyan ka sa corners. Tapos, Dulo to you fold dulo. it in half. Tapos, i-over mo ng ganyan.
And then, Okay. hanapin mo yung dulo din ng corner din ng bed sheet. Yan yung pangatlo. And then lastly, the last corner. Sana ba siya? Ayan. Pabilig natin ng ganyan. Importante talaga yung mga So, all corners, mga corners. misis, Ito. Yung mga corners. So yung parang matandaan. ginanon-ganon niya. Parang flower. Bakit gano'n naguguluhan na ako agad? Parang Hindi, ginawa niya well, saging. tingnan mo, makikita mo. Kanina din sa ko, parang ano ba mangyayari dito? Ayan, teka. Tingnan natin. Kaya mo Kailangan yan. yung edges. Ayan, teka. Tabi muna kayo. Okay. Yung mga edges, kailangan ayusin din natin. So, finold-fold lang Yan, okay. Sa department store mo ba ito natutunan? Yes, sis. Bilang nakakahiya Sa dahil mga may yung, mic na gano'n. yung asawa ko yung nag-i-impake, di ba? So, dapat Hindi babae ako daw. rin. Si Mark. Si ano din, di ba? Dapat matuto na ako. Yung akin kasi kung Para hindi na ako mapagalitan. O, diba? Hindi ka rin Ayan, mapagalitan so ni ganyan Papa. na. Wait, ipo-fold muna natin yung side. Yung taas pala. Yan. And then yung side dyan. Uy, nagpo-form na siya. Nagpo-form na siya, diba? Ang galing. And Hindi siya then, bulky. Correct. after nyan, makikita nyo naman parang guide yan eh, yung garter part niya. You fold it into parang 3 pieces. Okay. And then, Yan. 3. Ayan. Madali naman pala. Tapos, di ba madali lang mga misis? Tapos after nun, kung marami kang space sa closet nyo, pwedeng in half lang. Pero kung konti lang yung space, pwedeng mas maliit. Ganyan. Into 3. Oh, yung taray! Very much. Okay na tayo mag-fold, pero sige, mag-practice kayo kaka-fold dyan. Ito naman po ang isang kwento na nakaka-inspire. Sobrang nakaka-inspire kasi itong mga mommies na ito or mga nanays na ito, may mga kakaibang trabaho. Guess what? Kung ano mga trabaho nila? Trabaho ng mga tatay. Ako si Maria Perlita Bañez. Isang byuda, 8 ang anak, at tricycle driver. Hindi ko inaasahan na magiging tricycle driver ako. Kasi kontento na ako sa mamamasukan bilang isang kasambahay o arawan, labandera, plansadora. Ito kasing pagka-tricycle driver, bukod kasi sa madali ang pera para sa akin, hawak ko ang oras. Oras na kailangan ako ng mga anak ko, andyan ako. Halimbawa, pupunta kami sa ganun, may sasakyan kami kahit papano. Nandito po kami ngayon sa terminal ng mga tricycle dito sa may Marikina. Hahanapin po natin ngayon si Nanay Perlita na sinasabi nga nagmamaneho rin ng isang tricycle. Samahan niyo ako. Kilala niyo po si Nanay Perlita, si Nanay Neneng. Neneng, yung nagta-tricycle. 0132 kayo eh. 0130. Salamat po. Nung hinahanap ko si Nanay Perlita, noong una nahirapan ako kasi siyempre baka takot ako, baka hindi naman nila kilala. Pero nung nagtanong-tanong naman ako sa mga tricycle drivers dun sa terminal, medyo nadalian naman ako dahil, di ba may number sila na 0130 yata si Nanay nun. Kayo po si Nanay Perlita? Ay, hello po. Kamusta po? Noong una ko siya nakita, hindi ko akalain na babae kasi hindi mo mamamalayan dahil short hair na nga, tapos naka-bonnet pa, tapos yung attire pa niya, panlalaki, tapos yung forma pa niya talagang di ba, panlalaki rin. So parang noong una, kaya nung makikita mo, talagang gumanon ako sa kanya dahil kung talagang babae siya, di ba? Nung nagsalita yon, confirm. At nakita ko yung license niya, siya si Perlita. So confirmed na nga. Oo. Pero hindi naman kayo nanay na iilang dahil lahat. Siyempre, lalaki dito, hindi naman Sa umpisa ho, pero ngayon kasi, kumbaga kasama ko na sila, kaya kasanay na ako. Noong una, na-proud ako kasi parang sa lahat, siya lang talaga nag-stand out na babae na parang astig, di ba? Kasi lalaki lahat yun, tapos siya lang yung babae. Ibang level yung strength niya at yung courage niya para gawin yun. Ay, Nay, gaano po kahirap ang ganitong klaseng trabaho? Kung iisipin mo, talagang mahirap.
kailangan matuto ako. Magiging positibo ka. Na kaya ko po. Yun ang dapat isipin. Yung burden para sa isang babae dun sa ganong klaseng trabaho, feeling ko una-una yung posisyon nila. Kasi siyempre, di ba, nasa motorsiklo ka. So parang yung posisyon mo, nakakangawit yun dito. Tapos yung init pa niya ng motor. Tapos isipin mo, buong araw kang ganon. Ang hirap nun eh. May, pwede niyo ba akong tulungan at gusto ko sanang maisubukan magmaneho ng ganito. Kasi idol ko kayo, galing oh. Ano po yun? May inapakan po doon. Gaganunin mo. Okay. Dito ako. Asan po? Asan po? Ito po? Ito po? Okay. Tapos po, nung tinuruan niya ako, dami mong kailangan intindihin eh. Kasi may clutch, merong gas at saka brake sa baba, tapos may gas dito sa kanan, tapos yung kaliwang paa mo meron din purpose. So, parang nakakalito kasi lahat yun, pag umandar, kailangan i-balance mo. Pero straight lang yun ha. Paano pa kaya pag kumaliwa, kumanan, iba pa yun. So yung kalkulasyon, iba pa rin. Feeling ko, nung bumabiyahe kami, parang ako parang wala lang. Yung nagmumotor lang talaga na parang, wow, ang galing, ganyan, na-move ko to, ganyan. Tapos yung hangin umaano sa'yo. Siguro first time ko rin kasi may experience, so parang it's a different thing for me. Nay, salamat at binigyan mo ako ng ganitong klaseng karanasan. Ang masasabi ko kay Nanay Perlita / Nanay Cosa, sobrang nakaka-proud siya na parang hindi lahat ng nanay, kahit sino siguro, very few, siguro 1 out of 10 makakagawa ng ganon. Na ganon ka, yung kind of work and dedication niya sa trabaho, ibang klase, para lang maitaguyod niya yung pamilya niya. So for me, saludo ako kay Nanay Perlita. Ipagpapatuloy natin ang ating food trip, mga misis. Ang pupuntahan natin ngayon, ang Pride ng QC pagdating sa Chibugan. Dito sa Maginhawa Street, Teachers Village, Diliman, maraming mga kainan na nag-aabang sa inyo para busugin ang iba't ibang panglasa ninyo. Itong susunod kong food trip para sa mga mahilig mag-discover ng mga bagong kainan. Kung akala nyo lahat na puntahan nyo na sa Maginhawa Street, hep hep hep, wait lang ha, may mga bago akong na-discover. Ipagpapatuloy natin ang ating food trip, mga misis. Ang pupuntahan natin ngayon, ang Pride ng QC pagdating sa Chibugan. Dito sa Maginhawa Street, Teachers Village, Diliman, maraming mga kainan na nag-aabang sa inyo para busugin ang iba't ibang panglasa ninyo. Unahin na natin ang Nuesca Cafe, isang restaurant na nagsuserve ng mga pagkaing organic. So, Manny, pwede mo ba kami kwentuhan kung bakit nyo nasabing organic yung mga bagay na sinaserve nyo dito? When you say organic, from itlog pa lang sila, from biik pa lang yung baboy at manok, hindi na namin sila pinapakain ng any artificial or any antibiotics. Para simula pa lang dun sa maliliit pa lang hanggang ready to harvest, all natural sila. All natural. Pangkaraniwang Pinoy meals ang hatid ng Nuesca Cafe. Ilan sa kanilang pangbato ay ang bulalo, kare-kare, pork sisig, lechon kawali, at ang bestseller nilang pininyahang manok. Thank you! Ito na yung kanilang bestseller, yung pininyahang manok. Okay, so titikman na natin yan. Masayang creamy. Ang sarap niya. Kasi, yung manok, malasa siya. Tamang-tama yung alat. At the same time, nalalasahan ko talaga yung pinya. Mula sa Nuesca Cafe, pumunta naman tayo sa kauna-unahang photography-themed coffee shop sa Metro Manila, ang Cafe Rock.
sa maniwala't kayo't sa hindi, mga college students pa lamang ang may-ari nito. Paano ba nagsimula tong business nyo? Cafera po started out as a requirement po sa business sa course namin sa UST. Your course is? Entrepreneurship Okay. po. So yun, Cafera, camera and cafe. Cafera. Mula sa interior design hanggang sa mga pangalan ng kanilang drinks ay temang-temang photography talaga. And for today, susubukan ko ang kanilang white mocha na magandang ipare sa kanilang red velvet cupcake. Sarap siya. Tsaka kasi ako, mayroon akong sweet tooth. So, swak na swak siya sa panlasa ko. Pero hindi siya sobrang tamis, tamang-tama lang siya. Pero teka, sa mga hindi pa rin solve sa pagkain, dadalhin namin kayo sa isa pang sulit na kainan sa Magiting Street, ilang hakbang lamang mula sa Maginhawa. Lights, camera, action! Ito ang Rated SPJ. Ang kainang approve na approve hindi lamang sa MTRCB, kung hindi lalo sa mga tiyan natin. Ano ang kwento ng SPJ? SPJ nanggaling yun sa initials ng mga owners, SPJ. So naisip namin parang rated SPG. Total naman ng mga Pinoy, sobrang laki ng impluwensya ng showbiz sa atin. So iyon, ginawa namin na from menu, promo, saka concept, interior design ay showbiz na para masaya. Ano naman yung mga bidang pagkain dito? Siyempre mga bida pa rin natin dyan, yung mga flavored fried chicken. Sa mga chicken meals pa lang, talagang patok na sa takilya ang Rated SPJ. Maliban dito sa mga bida, ano pang mga marirekomenda nyo na pwede naming orderin? Okay, nandiyan din ang pasta. Sa mga mahihilig sa pasta, meron tayong spaghetti pataas, nakakataas ng energy, yung sweet style spaghetti. Spaghetti pa ba is? Ba naman, under the sea, mga seafood pasta natin. Galing nga, di ba? Talagang nakakaaliw yung mga pangalan nila. Sa isang pasada lang sa kalsada, marami na kayong mga kainan na makikita. Kaya mga misis, pag merong partikular na gusto si mister o kaya ang inyong mga chikiting, dalhin nyo lang sila dito sa Maginhawa Street. At I'm sure, marami kayong mga kainan na mapagpipilian. Lalo pa po namin papagandahin ng show para marami pa kayong aabangan. Kaya kung gusto niyo pong makibanding sa amin, pwede niyo po kami i-message through Twitter, Facebook, at Instagram. Mas happy ang morning kapag tayo magkakabonding. Dito lang yan sa ultimate happy place ng Happy One, Happy Life! Yay! A happy morning to you! Happy morning! Ako po si Cheryl Cruz, ang happy mommy at happy founder ng Paper for Now. Turista o mga bumibisita lang dito sa city ng Mandaluyong, they can actually avail of the products na ginagawa ng mga mothers dito sa Sacred Heart Parish sa Welfareville.